Nagsisimula ang kwento habang nakikilala natin ang isang lalaking nagngangalang Claude Sirius. Siya ang nagtataglay ng titulong First Class Magician, kung saan mayroon lamang 10 sa buong mundo. Si Claude ay isang alamat at ang kanyang mahika ay sinasabing sapat ang lakas upang igalaw ang mga bituin. Sa edad na 17 lamang, siya ang pinakabatang propesor na naitalaga sa Royal Magic Academy. May maliwanag na kinabukasan siyang hinaharap, ngunit isang araw, misteryoso siyang naglaho. Pagkatapos ay makikilala natin ang ating bida na nagngangalang Pika habang naghahanda siyang lumipad. Nagtataka ang kaibigan niyang si Arya kung seryoso ba talaga siya sa paggawa nito. Binalaan niya si Pika na mapapasok ito sa malaking problema kung hindi ito makakalipad at mahulog mula sa ganoong kataas. Hindi nakinig si Pika sa kanya at sinabihan lang niya ang kaibigan na manood ng mabuti. Inutusan niya ang hangin na bigyan siya ng lakas at ipagkaloob ang kalayaan. Nais niyang maging malaya mula sa lupa at iniutos niyang lumipad ang kanyang baston. Tumalon si Pika mula sa bangin umaasang makakalipad, ngunit natakot siya nang hindi ito gumana. Bumagsak siya ng diretso sa lupa at hindi mapigilan ni Arya ang tumawa. Hindi siya nagsasawa sa panunood kay Pika na mahulog at pinuri niya ito sa pagiging nakaligtas. Sabi ni Arya na dapat siyang maging isang stuntwoman, ngunit tumanggi si Pika. Siya ay napakadesidido at idinedeklara niya na magiging isang mago siya. Upang matupad ito, kailangan niyang makapasok sa Royal Academy kung saan nagturo ang maalamat na si Claude. Nangangako siyang mag-aaral doon para maging isang primera klaseng mago tulad ni Claude. Lubos na nagdududa si Arya na posible ito dahil hindi man lang makagamit si Pika ng kahit isang spell. Walang pakialam si Pika dahil patuloy pa rin siyang nagsasanay. Nagsasagawa siya ng pagsasanay sa paglipad araw-araw at hindi siya sumusuko kailanman. Hinahangaan ni Arya ang kanyang pagiging matatag, ngunit sinasabi niya na may masamang panlasa si Pika sa mga bayani. Tinitingala ni Pika si Claude, pero karamihan ng mga tao ay naniniwalang lampas na siya sa kanyang pinakamahusay na panahon. Ang laging inuungkat ng mga tao ay kung paano sinalakay ang Royal Academy 2 taon na ang nakakaraan. May lumitaw na nakakatakot na mga halimaw at si Claude ay tumakas na parang duwag sa halip na protektahan ang mga estudyante. Tumanggi si Pika na makinig at sinabi niya na walang makapagsasabi sa kanya kung sino ang kanyang titingalain. Sinabihan niya si Arya na lumayo na lang kung ang gagawin lang nito ay kutsain siya. Humingi ng tawad si Arya at sinabing nag-aalala lang siya para dito. Sigurado si Arya na mabibigo si Pika kaya sinabi niya na kumuha na ito ng tagapagturo. Sa kasamaang palad, maraming kapatid si Pika kaya walang pera ang pamilya niya. Hindi siya makakuha ng tutor kaya sinisikap niyang turuan ang sarili. Sinasabi ni Arya sa kanya na huwag mag-alala dahil henyo siya at ipinapangako niyang tuturuan niya si Pika ng kanyang mahika ng Aquarius. Kahanga-hanga ang mahika niya, ngunit pabor lang ang tinatanggap ni Arya bilang bayad. Pagkatapos, nagpasya si Pika na baliwalain ang mga panunukso ni Arya. Kumpiyansa siya na kaya niya ito ng mag-isa at paulit-ulit niyang ipinapaalala sa sarili niya. Sa kasamaang palad, bumagsak lang ulit siya sa lupa at dinyugo na naman ang ilong niya. Wala nang 1 taon bago ang susunod na pagsusulit kaya alam ni Pika na mayroon siyang dapat gawin. Sa kasamaang palad, wala man lang siyang kilala na may kilalang salamangkero. Pagkatapos noon, sinabihan siya ng isang misteryosong pusa na tumahimik muna ng kaunti para makatulog siya. Sabi niya, kung gusto niyang patuloy na bumagsak, dapat sa ibang lugar na lang niya gawin yon. Nabigla si Pika nang mapagtanto niyang kakarinig lang niya sa pasang ito na magsalita. Nagtaka siya kung bagong natuto lang ba siya ng mahika na nagpapahintulot sa kanya na makarinig ng mga hayop, pero hindi iyon ang nangyari. Nagulat din ang pusa dahil hindi siya naririnig ng mga tao. Ang kuryusidad ni Pika ay mabilis na napalitan ng takot at nagtaka siya kung ang pasang ito ay isang uri ng halimaw. Ginamit ng pusa ang tinatawag na Sagittarius Magic at pinalipad niya ito sa himpapawid. Ang sakit na naramdaman niya mula sa pagkahulog ay isang babala para sa kanya na huwag na siyang tawaging halimaw kailanman. Ibinunyag ng pusa sa kanya na dating siyang isang salamangkero na tao. Siya ay sinumpa upang maging ganitong anyo ngunit makakagamit pa rin siya ng kaunting mahika. Iyon lang ang kailangan ni Pika marinig kaya sinabi niya sa pusa na gusto niyang turuan siya nito. Wala siyang pakialam kung nananatili siya sa anyo ng pusa, gusto lang niyang matuto ng mahika.
Napaisip ang pusa kung baliw ba siya kaya ipinaliwanag niya na gusto niyang makapasok sa Diana Academy. Ngayon, iniisip na talaga ng pusa na nababaliw na siya dahil ang paaralang iyon ang pinakamataas na antas ng akademya ng mahika na mayroon. Alam na ni Pika ito at iyon ang dahilan kung bakit niya kailangan ng tulong nito. Hindi nakikita ng pusa kung ano ang mapapala niya rito kaya tinanggihan niya ang ideya. Walang pera si Pika pero sinabi niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nagkaroon ng tusong tingin sa mga mata ng pusa at nagtaka si Pika kung anong kakilakilabot na bagay ang pinaplano nito. Walang masama siyang balak, kailangan lang niya si Pika dahil hindi siya naiintindihan ng ibang tao. Mayroon siyang isang misteryosong plano pero hindi niya sinabi kay Pika kung ano yun. Sa halip, sinabi niya na hindi niya kayang basta nalang manood habang nahihirapan ang isang tao. Tuwang-tuwa si Pika at ipinakilala niya ang sarili sa pusa. Hindi alintana ng pusa ang formal na pagpapakilala at sinabi nitong dapat silang pumunta sa kabisera para magsanay. Pagdating nila, hindi nag-aksaya ng oras ang pusa. Sinabihan niya ang bago niyang estudyante na itaas ang braso at bumigkas ng salamangka. Ito ay tinatawag na bigyan mo ako ng malamig na serbesa kaya ginaya siya ng eksakto ni Pika. Perpektong gumana ang plano ng pusa nang marinig ng isang kalapit na waitress si Pika. Ang salamangka ay bigyan mo ako ng malamig na serbesa kaya sinabi ng waitress na ito ay nagkakahalaga ng 300 ginto. Matagal nang hindi nakakainom ng serbesa ang pusa kaya dali-dali siyang uminom ng ilang baso. Galit na galit si Pika nang matanto niyang niloko siya ng pusa. Sa galit ay mahigpit niyang hinawakan sa leeg ang pusa at nagtaka siya kung seryoso ba talaga ito sa pagtuturo sa kanya. Nangako ang pusa na seryoso siya at kailangan lang niya ng serbesa. Pinaalalahanan siya ni Pika na wala siyang pera kaya kailangan niyang magbayad. Tinawag lang ng waitress ang pusa na Kitty, kaya nagtaka si Pika kung siya lang ba talaga ang nakakaintindi rito. Sa sandaling yun, naisip ng pusa na sapat na ang kanyang kasiyahan. Plano na niyang bigyan si Pika ng isang imposibleng gawain para sumuko ito. Sinabi niya sa kanya na kailangan lang niyang gawin ng isang bagay bago ang kanilang pagsasanay at pagkatapos ay tuturuan niya ito ng mahika. Dinala niya ito sa aklatan ng hari na naglalaman ng lahat ng maaaring nilang kailanganin. Mayroon ding isang maalamat na grimoire na hindi madaling makita sa ibang lugar. Ito ay nagbibigay ng karunungan sa sinumang humawak nito at tinatawag itong aklat ng provenance. Sinabi ng pusa sa kanya na gusto niyang gamitin ito ang grimoire upang matutunan niyang palayain siya mula sa kanyang sumpa. Nagtataka si Pika kung nasaan ang aklat ngunit sinabi ng pusa na tinatanong niya ito dahil hindi niya alam. Ang trabaho niya ay suriin ang lahat ng mga grimoire dahil matutuklasan niya rin ito. Nagalit na naman si Pika dahil libo-libo ang libro dito. Alam ng pusa na hindi ito magiging madali kaya binibigyan niya ito ng isang buong buwan. Nahihiya si Pika at iniisip niya kung tutulungan siya ng pusa. Sa kasamaang palad, hindi siya pwedeng tumulong dahil sa sandaling may anumang hindi tao na sumubok kumuha ng libro, may masamang nangyayari. Nadetect ito ng inang libro na nangangasiwa sa aklatan at pinatunog ang alarma. May lumitaw na bantay gaya ng dati at nakita niyang bumalik na naman ang maruming pusa. Hindi ito ang unang beses ng pusa na sumubok nito kaya sinabi niya na oras na para umalis siya. Nagdududa si Pika na makikita niya ang libro kaya binati siya ng pusa ng swerte sa pagiging salamangkero. Nang mag-isa, wala nang ibang pagpipilian si Pika kaya determinado siyang hanapin ang libro. Nagsimula ang kanyang paghahanap ngunit sigurado ang pusa na hindi niya ito mahahanap sa loob ng isang buwan. Sa isip niya ay humingi siya ng tawad sa panlilinlang na ito ngunit ang pagkakaroon ng isang apprentice ay magiging napakalaking abala. Habang papalayo, napansin niya ang isang artikulo tungkol sa pagkawala ni Claude Sirius. Saka naman gumawa si Pika ng malakas na ingay at nakita namin na mayroon na siyang buntot. Nagbasa siya ng libro tungkol sa mahika ng pagbabago at naging pusa rin siya. Nakakatakot ito at nagsimula siyang umiyak. Ang pusa ay nagsabi sa kanya na mag-ingat dahil ang ilang grimoire ay may mahika na gumagana kapag binuksan mo ang mga ito. At pagkatapos ay nagkagulo habang si Pika ay nagbubuklat ng ilang libro. Siya ay nagpakawala ng lahat ng uri ng mahika at napagtanto niya na nakakatakot talaga ang mga grimoire. Naawa talaga ang pusa sa kanya at nagduda ito na tatagal pa siya ng higit sa 3 araw. Sa kasamaang palad para sa kanya, siya ay lubhang nagkamali. Sa kabila ng iniisip ng pusa,
Patuloy na pumunta si Pika sa aklatan araw-araw. Isang araw, nagtaka ang pusa kung ano ang ginagawa ni Pika. Ipinaliwanag niya na nag-aaral siya ng sinaunang runes at nagtaka ang pusa kung bakit. Pinapaalalahanan niya siya na dapat ay hinahanap niya ang libro ngunit sinabi niya na ito ay bahagi niyon. Ang aklat ng kapalaran ay isang maalamat na grimoire kaya maaari itong nakasulat sa isang sinaunang wika. Kailangan niyang mabasa ito kaya siya ay nag-aaral. Lubos na humanga ang pusa sa kanya dahil nagpapakita siya ng malalim na pangunawa. Hindi niya inakala na magiging ganoon siya kasi pag mag-aral at sinabi niya na hindi rin niya inakala. Hindi niya nga gusto ang pagbabasa dati ngunit habang mas marami siyang binabasa, mas naging interesado siya. Marami na siyang natutunan sa ngayon at sabik niyang ikinwento sa pusa ang lahat tungkol dito. Bamantong hininga siya ng malakas dahil ngayon lang niya napagtanto na minamaliit niya ito. Sa kasamaang palad, wala nang atrasan at ubos na ang kanyang oras. Binigyan niya ito ng isang buong buwan at katatapos lang nito. Nagmakaawa si Pika sa kanya na bigyan pa siya ng kaunting oras ngunit sinabi niyang wala na itong magiging kaibahan. Patuloy siyang nakikiusap at sinabi niyang gusto niya talagang magpunta sa Diana Academy. Nagtataka ang pusa kung bakit niya gustong magpunta doon at ipinaliwanag niyang gusto niyang maging isang unang klaseng salamangkero tulad ni Claude. Kinamumuhian ng pusa ang pangalan na iyon at itinuro niyang tinatawag ng mga tao si Claude na duwag. Walang pakialam si Pika dahil hindi siya naniniwala sa tsismis na yun. Ito ay dahil alam niya kung ano talaga si Claude. Isiniwalat niya na nang salakayin ng lungsod 2 taon na ang nakakaraan, siya ay nandoon. Naipit siya sa sitwasyon at ang mga tao sa paligid niya ay sunod-sunod na bumagsak. Inakala niya na magtatapos na ang buhay niya at nagsimula siyang mawala ng pag-asa. Doon lumitaw si Claude at iniligtas ang kanyang buhay. Sinabi niya sa kanya na malakas siya at mahusay siya sa pananatiling buhay. Pinrotektahan siya ni Claude kaya sigurado siya na hindi ito kailanman tatakbo palayo. Dahil sa araw na yon, gusto niyang maging isang malakas na salamangkero tulad niya. Isang taong kayang ipaglaban ang buhay para protektahan ang iba. Hindi maintindihan ng pusa kung bakit niya gugustuhin ito at nagtataka siya kung ano ang makukuha niya sa pagprotekta sa iba. Nadismaya si Pika nang mapagtanto niyang parang walang kwentang tao ang kanyang guro. Sabi niya, dapat silang tumigil dito dahil ang pagpapatuloy ay masasayang lang ang oras. Sinubukan siyang pigilan ni Pika ngunit nakapagpasya na siya. Sa kanyang desperasyon, may napagtanto si Pika. Ang inang libro sa gitna ng silid-aklatan ay tila may nakatagong teksto sa pabalat nito. Naintriga ang pusa at ipinaliwanag ni Pika na yon ang mga sinaunang rune na katutuklasan pa lang niya. Nagawa niyang isalin ang teksto at simple lang ang nakasulat, ang tagapag-anyaya. Sa pagbigkas ng mga salitang ito, biglang bumukas ang aklat. Ito'y nagbunyag ng isang misteryosong nakatagong daanan at tinukoy ng pusa na ang aklat ng Providence ay naroroon sa loob. Walang pag-aatubiling sumugod si Pika papasok at namangha siya kung gaano kaganda sa loob. Tinukoy ng pusa na mayroong gumamit ng mahika upang likhain ang espasyong ito na lampas sa dimensyon. Sinabi niya na may malaking posibilidad na wala rito ang aklat ng Providence at sila. Nakarinig ng isang nakakatakot na boses. Sabi ng boses na ito ang aklat ng kapalaran at lumalabas na isa itong runestone. Nagulat si Pika nang marinig na nakakapagsalita ito at kung paano nito nalalaman ang pangalan niya. Nagtataka siya kung paano ito posible kaya ipinaliwanag nito na ito ay nakakaalam ng lahat. Hindi nag-aksaya ng oras si Pika at nagtanong siya kung alam ng aklat kung paano tanggalin ang sumpa sa pusa. Sabi ng aklat na siyempre alam nito at ang pusa ay nasa ilalim ng sumpa ng karma. Hindi tulad ng isang ordinaryong sumpa ng pagbabago, ang sumpa ng karma ay naglilipat ng laman sa ibang nilalang. Ang kanilang katawan ay naglalaho at tanging ang kanilang kaluluwa na lamang ang natitira. Nakakatakot na balita yan kaya iniisip ni Pika kung paano nila mababawi ang kanyang katawan. Isinisiwalat ng aklat na iisa lang ang paraan. Kailangang gamitin ni Pika ang mahika ng muling pagsilang na taglay niya. Nabigla muli si Pika dahil wala siyang kaalam-alam kung ano ang sinasabi nito. Nagtatanong ang aklat kung napansin niya ba na mabilis na gumagaling ang kanyang mga sugat. Naalala ni Pika ang lahat ng pagkakataong nasaktan siya at napagtanto niyang tama ito. Ipinaliwanag nito na mabilis gumagaling ang kanyang katawan dahil sa mahika at hindi lang niya napagtanto na mayroon siyang kakaibang kapangyarihan.
Natuwa si Pika nang marinig ito at hindi makapaniwala ang pusa na ang paglutas sa kanyang problema ay napakadali. Ito ang pagkakataon niya upang tuluyan ang makalaya sa kanyang sumpa. Hindi na makapaghintay si Pika na maging mas katulad ni Claude kaya nagtanong siya kung paano gamitin ang mahika. Ibinunyag ng libro na kailangan niyang ipasok ang kanyang mahika sa pusa. Hindi alam ni Pika kung paano gawin yun kaya ipinaliwanag ng libro na kailangan niya itong halikan. Nagulantang siya dahil hindi pa siya nakakahalik ng kahit sino. Labis na nahiya si Pika at sinabing hindi niya kayang halikan sa labi ang isang taong hindi niya kasintahan. Dito na itinuro ng libro na hindi naman ito sinabing halikan siya sa labi. Nagulat ito kay Pika at napaisip siya kung ano kaya ang ibig nitong sabihin. Ang mga pangyayari para kay Pika ay nagkaroon ng napakadilim na takbo habang inihahayag niya na kailangan itong halikan siya sa puwit. Sinabi ng pusa na hindi sila papayag sa soulless yung ito ngunit patuloy ang pagpapaliwanag ng libro. Ang paggawa nito sa ganitong paraan ay nagsisigurong mabilis na masisipsip ang mahika. Talagang hindi sumasang-ayon ng ating mga bayani sa pamamaraang ito at sigurado si Pika na may iba pang paraan. Sa sandaling yun ay lumitaw ang isang gwardya at sinubukan ni Pika na humingi ng paumanhin sa pagpasok ng walang pahintulot. Nagtatakang bumagsak ang gwardya at sinabihan niya ang ating mga bayani na tumakbo. Kailangan nilang magmadali dahil inaatake ang silid-aklatan. Nakikita natin ang salarin at nakakatakot siya. Saka naman lumabas ang isang mabangis na nilalang mula sa portal. Ipinaliwanag ng pusa na isa itong Orthress at isa sa mga mistikong nilalang na ginagamit ng mga kultista. Ang mga kultista ay sinugpo raw ng militar matapos ang kanilang pag-atake kaya ipinapalagay ng pusa na may natitira pang grupo ng mga naiiwan. Masama ito dahil malinaw na hinahabol nila ang mga ipinagbabawal na libro. Nagtatakbuhan ang ating mga bayani para sa kanilang buhay at sinabi ng pusa na kailangan lang nilang mabuhay. Marahil ay papunta na ang hukbo mula sa kapital ng kaharian kaya patuloy lang silang tumakbo. Ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin dahil kailangan nilang umilag sa malalakas na atake ng nilalang. Nagiging malinaw na hindi nila ito matatakasan kaya may naisip na ideya ang pusa. Sinabihan niya si Pika na maiwan at labanan ang halimaw at iiwan niya ang lahat sa kanya. Nagalit si Pika habang itinuturo niya na ang plano niya ay dapat kabaligtaran. Sabi niya na wala siyang magagawa dahil isa lang siyang mahinang munting pusa. Nagtatalo ang dalawa kung sino ang pinakamahina kaya may naisip ulit na ideya ang pusa. Kung magiging tao siya, ang kanyang kapangyarihan ay tataas ng ilang order ng magnitude. Ang tanging paraan para makaalis sila dito ay kung aalisin ni Pika ang kanyang sumpa. Kinilabutan siya sa katotohanan ito ngunit itinuro niya na malapit nang magwakas ang kanilang mga buhay. Nauubusan sila ng oras ngunit sinabi ni Pika na mas gugustuhin pa niyang mawalan ng buhay. Talagang binaligtad ng pusa ang sitwasyon laban sa kanya nang matukoy nito na ito ang tunay na lawak ng kanyang determinasyon. Lahat ng kanyang pinagsasabi na gagawin ng lahat para makamit ang kanyang layunin ay nauwi lang sa wala. Hindi hahayaan ni Pika na questionin ang kanyang determinasyon kaya hinabol niya ang pusa. Sa kasamaang palad, nakita siya ng halimaw at nagpakawala ng nakakatakot na kapangyarihan. Nakatayo lang si Pika, tulala, habang napagtatanto niyang hindi na siya makakaligtas. Ito na ang huli niyang sandali sa lupa at pinagsisisihan niya ang sinabi niyang mas nanaisin pa niyang matapos ang kanyang buhay. Ang atake ay malapit nang lumamon sa kanya ngunit isang misteryosong lalaki ang biglang lumitaw upang harangan ito. Ang pusa pala ang bumalik at gumamit siya ng isang spell ng Ipo-Ipo. Nakapagbigay ito sa kanila ng kaunting oras at hindi makapaniwala si Pika sa kanyang mga mata. Ang nakakatakot na atake ay napakalakas kaya sinabihan niya si Pika na tumakas. Ayaw niyang isakripisyo nito ang sarili ngunit yun mismo ang plano nito. Gumamit siya ng mahika upang itulak siya sa kaligtasan at nagpaalam sa kanyang alagad. Si Pika ay napuno ng luha habang naiisip niya na wala siyang kakayahang protektahan ang mga tao. Sa huli, siya ay naliligtas lamang tulad ng dati. Bago pa man siya tuluyang lumubog sa pagdududa, pinapaalalahanan ni Pika ang kanyang sarili ng kanyang pangako na maging isang malakas na salamangkero. Nabalik niya ang kanyang kumpiyansa at sumugod pabalik sa apoy. Doon niya natagpuan ang walang malay na pusa at kinuha ito sa kanyang bisig. Alam niyang kulang pa siya sa karanasan at wala siyang kakayahang talunin ang halimaw na ito. Gayunpaman, hindi ito makakapigil sa kanya sa paggawa ng makakaya niya.
Hinagkan ni Pika ang pusa at muli itong nag-anyo tao. Ang kanyang napakalaking kapangyarihan ay nagbalik sa kanya at nagtaka siya kung sino ang tinatahulan ng asong gala. Madali niyang pinaghiwa-hiwalay ang buong atake at sinabi niyang 2 taon na siyang hindi nakabalik sa kanyang katawang tao. Nagulat si Pika nang mapagtanto niyang si Claude pala ang pusa sa buong panahong yun. Ngayon, si Claude naman ang umatake gamit ang dakilang atake ng mahika. Lumikha siya ng pana ng yelo at ginamit ang atakeng tinatawag na Iching Arrow. Panyana ni Claude ang halimaw at ganap itong nabalutan ng yelo. Ang yelo ay nagkabasag-basag sa daan-daang piraso at natalo ang halimaw. Ang taong nasa likod ng atake ay malinaw na ayaw ng madawit dito kaya siya umalis. Wala nang nararamdamang kapangyarihang mahika si Claude kaya nalaman niyang wala na rito ang mga kultista. Si Pika ay lubos na nabigla at hindi siya makapaniwala na si Claude ang kanyang guro. Akala ni Claude ay nalaman na niya ito noon pa ngunit hindi niya kailanman inakala na ganoon siya kasiraulo. Sinabihan ni Claude na huwag siyang madismaya sa isang iniidolong bersyon ng kanyang sarili dahil siya ay siya lang. Sinabi ni Pika na hindi siya mabait kahit kaunti ngunit hindi niya maiwasang isipin kung gaano siya kabayanihan. Siya nga, pinigilan niya ang halimaw at iniligtas siya tulad ng ginawa niya noon. Lalo lang pinasama ni Claude ang reputasyon niya nang sabihin niyang hindi na niya ito kailangan ngayong nabawi na niya ang katawan niya. Tapos na ang kasunduan nila ngunit itinuro ni Pika na kailangan pa rin niya itong turuan ng mahika. Sa kasamaang palad para sa kanya, nagbalik siya sa pagiging pusa sa kung anong dahilan. Si Pika naman ang bumaligtad sa sitwasyon ngayon dahil naalala niya na sinabi nitong hindi na niya ito kailangan. Tapos na ang kasunduan nila kaya iniwan niya ito bilang isang pusa. Sa pagkakataong ito, nagmakaawa siya na huminto ito at sinabi niyang nakatali sila sa tadhana. Nagsimula silang magsigawan at sinisi ni Claude ang aklat ng probidensya. Ginawa nila ang sinabi niyang gawin ngunit wala siyang sinabi tungkol sa pagbalik niya sa pagiging pusa. Ipinapaliwanag lang ng aklat na hindi sapat ang antas ni Pika. Ang tanging paraan para ganap na matanggal ang sumpa ay ang maging magkapareho sila ng antas. Napagtanto ni Claude na nangangahulugan ito na kailangan niyang sanayin si Pika para maging isang first class na salamangkero tulad niya. Hindi makapaniwala si Pika at sinabi ni Claude na nagkakaisa ang kanilang mga interes. Naalala ni Pika kung paano siya minamaliit ni Arya at nagsimula siyang magtaka kung kaya niya talagang maging isang unang klase na magician. Nasa tabi na siya ni Claude at sinasabi niyang kailangan lang niyang gawing isa siya. Mula ngayon, gusto niyang tawagin siyang propesor. Makikipag-usap siya sa punong guro sa paaralan para makuha ang trabaho niya muli. Ipinahayag niyang talagang magiging guro siya ni Pika kaya dapat ay handa na siya para sa susunod na 3 taon. Ito ang lahat ng gustong-gusto ni Pika kaya nagtataka siya kung ito ay isang pangarap. Isang gabi may panaginip si Pika tungkol kay Claude. Sinasabi niyang kailangan niya ng tulong niya at gusto niyang halikan siya sa puwit. Nagising siya mula sa kakilakilabot na bangungot at sumisigaw si Claude para magising na siya. Nagsisimula ang pagsasanay ni Pika sa mahika at nagtataka si Claude kung alam niya kung ano ang pinakamahalaga sa mahika. Naniniwala si Pika na ito ay isang kagustuhang mangarap ngunit lubhang mali ang sagot na iyon. Ang totoong sagot ay ang likas na kaugnayan ng isang tao sa mahika. Ito ay simpleng uri ng mahika na likas mong taglay. Ang dahilan kung bakit ito napakahalaga ay dahil mahirap matutunan ng anumang mahika na hindi ang uri na nakatalaga sa iyo. Halimbawa, kung walang likas na kaugnayan si Pika sa mahika ng paglipad, kung gayon, wala siyang pag-asa na makaalis sa lupa kailanman. Kaya naman hindi pa siya nakalilipad, kaya ipinaliwanag ni Claude na ang mahika ng paglipad ay nakatalaga sa Sagittarius at Aries. Sabi ni Pika na isa siyang Virgo kaya iniisip niya kung anong magic attribute mayroon siya. Sinabihan siya ni Claude na kumalma at ipinaliwanag na ang iyong uri ay tinutukoy ng 12 zodiac constellations. Ang Virgo ay nauugnay kay Demeter, ang diyosa ng pagkamayabong. Konektado ito sa plant magic kaya ni Pika na lumikha ng mga halaman kahit saan at saan man. Gustong-gusto yun ni Pika at nagtataka siya kung yun ba ang dahilan kung bakit niya magagamit ang rebirth magic. Sabi ni Claude hindi dahil yun ay isang espesyal na uri ng magic at ang ganoong magic ay umiiral para sa anumang attribute. Si Pika ay tuwang-tuwa habang naiisip niya na mapapabuti niya ito sa pamamagitan ng madalas na pagsasanay. Sinasabi ni Claude sa kanya na huwag munang alalahanin yun sa ngayon at kalimutan na lang yun.
Mas lalong nagiging mahiwaga ang kakayahan habang sinasabi ni Claude sa kanya na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Panahon na upang pagbutihin ang kanyang salamangka ng Virgo kaya inutusan niya si Pika na palakihin ang ilang kalapit na punla. Inutusan niya siya na gamitin ang kanyang wand dahil ang mga wand ay gumagana sa pagtutok ng mahika sa iyong katawan sa iisang punto. Ang oras ayon ng siyang susi para paganahin ang mahika at kailangang isipin ni Pika ang paglaki ng mga punla para ito ay gumana. Kung mas malinaw ang larawan sa isip niya, mas lalakas ang mahika. Binibigkas ni Pika ang oras ayon at sinisikap niyang ilarawan ang paglaki ng mga punla. Binibitawan niya ang anima spell at nagulat siya sa sarili niya nang nagawa niya ito. Lubos na nasabik si Pika at nagtataka siya kung bakit hindi nagdiriwang si Claude. Ipinaliwanag ni Claude na ang paggamit ng mahika ay unang hakbang pa lamang. Parang pagbibisikleta na may gulong pantulong kaya't walang saysay na lubos na matuwa. Kailangan niya si Pika para alisin ang sumpa niya kaya't kailangan niyang gawin siyang isang unang klaseng salamangkera. Iniisip ni Pika kung gaano siya kawalang puso dahil ito ang kauna-unahan niyang paggamit ng mahika. Ito ay isang malaking tagumpay para sa kanya at sana ay pinuri siya. Naaalala niya noong sinabi nito sa kanya na siya ay malakas ngunit mabilis niyang pinigilan ang sarili. Nagpaalam siya sa kanyang unang pag-ibig dahil iniaalay na niya ngayon ang kanyang buhay sa pag-aaral ng mahika. Nagtataka si Claude kung naalala niyang itigil ang mahika at nakikita natin na nakalimutan niya. Nawala ng kontrol ang mahika at dinala nito si Pika sa itaas. Pagkatapos ng isang araw ng pagsasanay, natanto ni Claude na minamaliit niya si Pika. Sa buong karera niya sa pagtuturo, wala pa siyang naging estudyanteng ganoon kaina sa pagkontrol ng mahika. Matapos ang ilang oras pang pagsasanay, nagsimulang magtaka si Pika kung wala lang talaga siyang talento. Sabi niya, kalimutan na ang pagiging isang salamangkerong primera klase dahil baka hindi pa niya mapasa ang pagsusulit. Sabi ni Jesta at ng kapatid ni Pika na tinatawag siya ng kanilang mga magulang. Nasa kagipitan ng pananalapi ng kanilang pamilya kaya kailangan nila ang tulong niya. Nahulog ang nanay niya mula sa hagdan kaya hindi niya mani ang mga prutas mula sa bukid. Kailangan niyang si Pika mismo ang gumawa nito kaya sinubukan ni Pika na ipaalala sa kanya na kailangan niyang maghanda para sa ang mga pagsusulit. Sa kabutihang palad, may solusyon si Claude nang sabihin niya kay Pika na subukan itong anihin ng prutas gamit ang mahika. Sinabi ni Pika na imposible yun ngunit ipinaalala ni Claude sa kanya na kakailanganin niya ang pera. Hindi siya makakabayad para sa mga bayarin sa pasukan kung wala siyang anumang kita. Inihayag ni Claude na sa loob ng kalahating taon hanggang sa pagsusulit, gagamitin ni Pika ang kanyang mahika upang gawin ang lahat ng gawaing bukid. Hindi siya gagawa ng anumang uri ng pagsasanay kaya nagtataka si Pika kung talagang makakatulong yun sa kanya. Ipinaliwanag ni Claude na ang sagot na yun ay nasa kanya na. Handa si Pika na subukan ito ngunit ayaw niyang masisi kung may magkamali. Muli niyang ginamit ang anima at sa pagkakataong ito, napakabilis lumaki ng puno na tila isang pag-atake. Masyado yung agresibo, pero napansin ni Pika na mas maganda ito kaysa dati. Nagtataka siya kung bakit kaya ipinaliwanag ni Claude ang nangyari. Ipinaalala niya na ang lakas ng mahika ay naaapektuhan ng kung gaano mo ito kayang ilarawan sa isip. Tumutulong si Pika sa bukid simula pa noong bata siya kaya mas madali para sa kanya na ilarawan sa isip ang bawat maliliit na detalye. Madali niyang mailarawan sa isip ang taas ng mga puno, kung paano lumalaki ang mga sanga, at maging kung paano ang pakiramdam ng bunga sa kanyang kamay. Sinabi ni Claude na tutulong siya sa pagkain ng lahat ng bunga na masisira niya. Hindi humanga si Pika at nagtataka siya kung ito ba ang pakay niya simula pa lang. Nagsisimula ang buhay ni Pika bilang isang magsasaka sa pag-aani ng mga dalandan sa taglamig. Ang mga itinatanim nila ay isang matamis na walang butong uri na napakasarap. Pagdating ng tagsibol, panahon na para magsimula siyang magtabas. Kailangan niyang tabasan ng mga labis na sanga upang mapabuti ang pagkakalantad sa araw at daloy ng hangin. Sa panahong ito, sa halip na gumamit ng gunting, gumagamit si Pika ng mahika upang baguhin ang haba ng mga sanga. Kabilang sa iba pang kailangan niyang gawin ang pagharap sa mga ibon at insekto. Nagiging mabigat din ang sitwasyon kapag kinailangan niyang harapin ang matinding masamang panahon. Napapagod ng husto si Pika araw-araw ngunit habang mas maraming pagsisikap ang inilalaan, lalong nagiging mas masarap ang mga dalandan.
Pagkatapos ng kalahating taon ng pagsasanay, narating na ni Pika ang mga araw bago ang pagsusulit. Isa ng dalubhasa si Pika ngayon kapag ginagamit niya ang kanyang anima spell at nagpapakita siya ng napakahusay na kontrol. Kaya niya ring utusan ang mga sanga na mamites ng mga dalandan mula sa ibang sanga. Nagawa ni Pika ang kanyang layunin at nakumpleto niya ang anihan. Sabi ng kanyang ina na isa na siyang propesyonal na magsasaka ngayon at nangako si Pika na magtatanim siya ng pinakamahusay na mga dalandan sa mundo. Napahinto naman siya dahil naaalala niya na ang tunay niyang layunin ay maging isang salamangkero. 6 na buwan pa lang siyang nagsasaka kaya nagtataka siya kung magagawa niya talaga ito. Isa lang ang alam niyang klase ng mahika at tinanong niya si Claude kung sapat na ba yun para makapasok siya. Walang ideya si Claude dahil iba-iba ang entrance exam ng Diana sa bawat pagkakataon. Isa lang sa bawat 10 tao ang nakakapasok at swertehan lang ito. Mapanira si Arya tulad ng dati at sinabi niya na hindi makakapasok si Pika. Kaya lang niyang patabi ng damo kaya sinabi ni Arya na sumuko na lang siya. Sinabihan siya ni Pika na tumahimik at hindi na siya makapaghintay na tumawa kapag nakapasok na siya, ngunit si Arya ay hindi. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi sigurado si Pika kung kaya niya itong gawin ng mag-isa. Talagang kinakabahan siya at kahit ang kanyang backpack ay pakiramdam niya ay mas mabigat kaysa karaniwan. Sumakay si Pika sa isang karwahe at nagtungo sa Diana Academy. Lalo pa siyang kinakabahan dahil lahat ng naririto ay karibal. Lahat sila ay nagsisikap makapasok sa paaralan at ang iba ay mukhang matitigas. Hindi kailanman nawala ng kumpiyansa si Arya dahil sa tingin niya ay siya ang numero 1 rito at wala siyang dapat alalahanin. Medyo matagal na ang biyahe kaya nagsimula silang magtaka kung bakit. Si Diana ay nasa kapital pero sa ilang dahilan ay naruroon sila sa kabundukan. Nang biglang may gumuhong mga bato na halos sumira sa kanilang karwahe. Ang ilan sa mga bato ay nagsama-sama upang bumuo ng isang nakakatakot na golem at nagsimula itong sumugod sa kanila. Ibinunyag ni Claude na nagtatago siya sa bag ni Pika at hindi siya makapaniwala na sumama ito. Ipinaliwanag niya na ang bagay na ito ay isang golem, na nangangahulugang ito ay isang manika ng lupa na kinokontrol ng mga salamangkero. May nagmamanipula nito mula sa anino kaya nagtataka si Pika kung ang mga kulto na naman ito. Naniniwala si Claude na yun nga at natukoy niya na ang mga estudyante ang kanilang pinupuntirya. Walang bahid ng takot si Arya habang kinakaharap ang dambuhalang halimaw. Sinabi niya rito na may pagsusulit silang pupuntahan kaya dapat itong umunawa sa sitwasyon at lumayas. Ginagamit niya ang kanyang mahika ng Aquarius upang lumikha ng isang hydro cannon. Ito ay isang napakalakas na salamangka at pinaira piraso nito ang golem sa daan-daang piraso. Namangha si Pika at ipinaliwanag ni Claude na ang Aquarius ay kayang mag-anyo sa tubig at idaan ang mga kakayahan nito. Ito ay napakamapanlikha ngunit nangangailangan ito ng matinding kapangyarihan sa mahika at kaalaman. Gayunpaman, inihayag ni Claude na mayroon din itong mga kahinaan. Nagulantang ang lahat habang binubuo muli ng golem ang sarili nito at sinabi ni Pika na hindi ito masisira. Pagkatapos ay pinaalalahanan ni Claude si Pika na nabasa niya ang tungkol sa mga golem sa aklatan. Naaalala niya na palagi silang may ubod na nagsisilbing puso nila. Nagawa ni Pika itong hanapin at napansin niya na ito ang batong may nakasulat dito. Ayon sa nabasa niya, ang salamangkero ay nagbibigay buhay sa golem sa pamamagitan ng pag-ukit ng salitang emeth sa ubod. Sa pamamagitan ng pagbura sa unang letra, masisira nito ang golem. Sinabi ni Pika na kailangan niyang sabihin ito kay Arya ngunit nagtataka si Claude kung bakit. Ibibigay lang niya ang lahat ng responsibilidad sa kanya at ipinapaalala niya kay Pika na nagsanay ito sa nakaraang 6 na buwan. Talagang nagsikap siya kaya siya mismo ang tatalo sa golem. Hindi naniniwala si Pika na kaya niya ito kaya sinasabi ni Claude sa kanya na tingnan kung paano lumalaban ang kaibigan niya ng mag-isa. Ipinapaalala niya kay Pika na gusto niyang maging salamangkero at hinihikayat niya itong alalahanin kung bakit. Muling nabuhayan ng loob si Pika habang naaalala niya ang kanyang layunin. Ginagamit niya ang anima ng walang pag-aalinlangan at inililigtas ng kanyang mga sanga si Arya. Hindi makapaniwala si Arya na mahika talaga ni Pika iyon ngunit hindi pa tapos si Pika. Natanto ni Pika na tama si Claude tungkol sa takot lang niya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig ng matindi ngunit sinabi pa rin niya kay Arya na alam niya ang kahinaan ng golem.
Gusto niyang tumulong kaya tinanong niya kung pwede siyang sumama sa laban. Itinuro ni Arya kung gaano kitakat si Pika kaya nagtataka siya kung bakit pinipilit nitong gawin ito. Inamin ni Pika na sobrang takot siya na halos sumabog ang kanyang puso. Gayunpaman, gusto niyang maging isang salamangkero na kayang protektahan ang mga tao sa paligid niya. Sumang-ayon si Arya na lumaban ng magkasama kaya nagtataka siya kung ano ang plano. Ipinaliwanag ni Pika na may nakasulat sa core ng golem at kailangan lang nilang burahin. Ang unang letra. Sinabi niya kay Arya na buwagin ulit yun para mabura niya ito ngunit may masamang balita si Arya. Wala na siyang kapangyarihang mahika na natitira para maglunsad ng anumang malaki. Silang dalawa ay naitulak paatras kaya ang golem ay pinuntirya ang ibang estudyante. Lalong lumalala ito dahil ginamit ng halimaw ang isang malaking bato para harangan ang kanilang labasan. Isang lalaki ang nagmakaawa para sa tulong kaya sinabi ni Pika na pipigilan niya ang golem. Naghagis siya ng maraming buto sa lupa at ginamit ang anima para palaguin ang mga ito. Nagawa ni Pika na pigilan ang golem sa kinaroroonan nito at tanging si Arya na lang ang makakapagtaka kung anong klaseng mahika ito. Akala niya nagtatanim lang si Pika sa buong panahon pero alam ni Claude ang totoong nangyari. Sa pagtatrabaho niya sa napakalaking taniman ng mag-isa araw-araw, nakabuo si Pika ng tibay at kontrol sa mahika. Nagtuon din siya sa iisang uri ng mahika kaya niya itong napagkadalubhasaan sa maikling panahon. Tinatawag ni Claude si Pika na hanggal dahil hindi niya alam ang sarili niyang kakayahan. Hindi makapaniwala si Arya na seryoso na si Pika ngayon at ayaw niya ito. Dapat si Pika ang lampang pabaya na hindi nabibigyan ng gantimpala sa kanyang mga pagsisikap. Nagulat noon si Pika nang kusang bumiyak ang golem para makawala. Mabilis niyang napagtanto, gayunpaman, na ito mismo ang gusto niya. Nakalantad ang core nito kaya ginamit muli ni Pika ang anima para lumikha ng isang malaking pag-atake. Wala na siyang gaanong natitirang mahika kaya kailangan niyang gumawa agad ng isang bagay. Nakita ng golem ang ginagawa niya kaya naghagis ito ng maraming bato sa kanya. Kailangang gamitin ni Pika ang lahat ng kanyang pagtuon para protektahan ang sarili kaya't masyado siyang abala sa pagtatanggol para makaganti. Pinag-iisipan niyang manindigan hanggang maubusan ng bato ang golem ngunit mauubos muna ang kanyang anima. Lumalala na ang sitwasyon at hindi siya mabubuhay kung magpapatuloy ito. Sa kabutihang palad, sumaklolo si Arya para tulungan protektahan ang kanyang kaibigan. Ayaw niyang si Pika lang ang manalo nito ng mag-isa ngunit higit sa lahat, inihanda niya lang ang entablado para kay Pika. Sinabi ni Arya kay Pika na mas mabuting manalo na siya ngayon o magagalit siya. Inihanda ni Pika ang kanyang sarili dahil kailangan niyang tapusin ang laban na ito sa isang iglap kapag bumaba ang harang na tubig. Saktong-sakto ang pagtansya niya sa tiyempo sa pamamagitan ng pagpilipit ng kanyang mga baging ng magkasama at paghila sa mga ito pabalik na parang latigo. Inilunsad niya ang mga ito pasulong at inihiwa ang letrang E mula sa ubod ng golem. Nagkapira-piraso ang golem at ipinagdiwang ng lahat ang kanilang tagumpay. Nagtaka si Arya kung kailan lumakas ng ganoon si Pika ngunit sinabi ni Pika na ito ay lahat salamat sa kanyang suporta. Para sa kanya, sinabi niya na swerte lang siya. Noon din, isang boses ang nagpahayag na hindi mo matatalo ang isang golem sa swerte lang. Alam ng lalaking ito ang pangalan ni Pika kaya't iginiit niyang malaman kung sino ito. Malinaw na siya ang nagkokontrol sa golem kaya inakala niya na isa siyang masamang tao. Ipinaliwanag ni Claude na ang lalaking ito ay ang vice-principal at ipinakilala niya ang sarili bilang Justice Libra. Inihayag niya na dito nagtatapos ang sorpresang pagsusulit. Ang ibang estudyante ay galit na galit at sinabi nila na kung alam nilang pagsusulit yun, sasali sana sila sa laban. Ipinaliwanag ni Justice na yun ang punto ng sorpresang pagsusulit. Ipinaalala niya sa lahat na ang mahika ay maaaring mabuti o masama depende sa gumagamit nito. Sa Diana Academy, pinahahalagahan nila ang kalidad ng mga taong may malusog na kaluluwa. Kusa niyang inobserbahan ang kanilang mga kakayahan nang walang paunang abiso dahil nais niyang makita kung paano sila tutugan sa totoong mga banta. Tatakas ba sila para iligtas ang kanilang buhay, gagamitin ng buo ang kanilang mahika, o tutulong sa iba? Pinakamahalaga, nais niyang malaman kung haharapin nila ang panganib. Natukoy niya na bagaman si Arya ay maaaring padalos-dalos, siya rin ay mabilis kumilos. Kung si Pika naman, kulang siya sa iba't ibang uri ng mahika ngunit may lakas siya ng loob na kumilos para sa kapakanan ng iba.
Bilang pagkilala sa kanilang pagkatalo sa Golem, itinuturing silang nakapasa sa praktikal na bahagi ng pagsusulit. Hindi makapaniwala si Pika sa kanyang narating at hindi siya nakapagsalita. Ang ibang estudyante ay hindi napili kaya umaasa si Justice na gagamitin nila ito bilang motibasyon. Kung sina Arya at Pika naman, sinabi niya na makikita niya sila sa Diana Academy. Nakapasa lang si Arya ngunit may gumugulo pa rin sa kanya. Talagang mapagkumpitensya siya kaya nagpasya siyang kailangan niyang magsanay ng mas masipag. Nagtataka naman si Pika kung nananaginip siya. Gaya ng dati, pinapanatili ni Claude na nakatapak siya sa lupa sa pamamagitan ng pagpapaalala na ito ay simula pa lang. Ayaw ni Pika na palagi siyang pamatay saya. Pero naaalala niya na ganito lang talaga siya. Nagulat siya gayunpaman nang purihin siya ni Claude sa pagiging matatag at mahusay na pakikipaglaban. Agad na nahiya si Pika dahil naisip lang niya si Claude sa kanyang isipan. Nakakuha lang siya ng kaunting papuri mula sa isang napakawalang seryosong tao at hindi niya maintindihan kung bakit ito labis na nagpasaya sa kanya. Pinapaalalahanan ni Pika ang sarili na hindi siya nakarating ng ganito kalayo kung wala ang tulong nito. Labis siyang nagpapasalamat at naiisip niya na baka si Claude ay isa talagang kahangahangang tao. Sa Diana Academy, binigyan ng madali ang mensahe ang prinsipal. Matagal nang nawawala si Claude ngunit kititanggap lang nila ng mensahe mula sa kanya. Masaya ang presidente dahil ibig sabihin nito na buhay pa ang kanyang walang alam na apprentice. Kalaunan, nalaman natin ang tungkol sa Witch Hat World 3. Isa ito sa mga popular na pasyalan sa kaharian ng Arabia at ito ay 1,000 taon na may taas na 900 metro. Higit pa sa lagusan na dumadaan dito ay ang Royal Diana Academy of Magic. Ito ay itinatag ng tagapagtatag na mangkukulam na si Celine 1,000 taon na ang nakalipas at ngayon ay mayroon na itong mahigit 600 estudyante. Dumating si Pika sa paaralan at siya ay lubos na namangha. Hindi siya makapaniwala na nasa Diana na siya at lahat ng bagay sa lugar ay napakaganda. Lahat ng tao rito ay napaka-elegante at kagalang-galang at naiintindihan niya kung bakit dahil ang paaralang ito ay lubhang prestihiyoso. Pagkatapos ay napansin ni Pika kung gaano kaganda ang mga uniforme at napagtanto niya na suot din niya ang pareho. Sinabihan siya ni Claude na kumalma dahil ang kanyang pagkasabik ay nagpapamukha sa kanya na hanggal. Paalaala ni Claude na kailangan niyang tawagan si Professor Claude at walang dapat makaalam na siya ang kanyang apprentice. Sumasang-ayon si Pika at nagtatanong siya kung lihim din na siya ay nagiging cute na munting pusa. Sabi ni Claude na maliwanag na lihim din yun kaya sinabihan siya ni Pika na mag-ingat na huwag maubos ang kanyang mahika at bumalik sa pagiging pusa. Ayaw din niya kapag nangyayari yun at pinaalala niya na kailangan niyang halikan ang puwit niya muli para makapag-transforma siya kaninang umaga. Nakakahiya talaga para sa kanya kahit na alam niyang yun lang ang paraan para maibalik siya sa kanyang anyong tao. Umamin si Claude na nakakahiya rin sa kanya at masama ang loob niya na kailangan niya itong gawin. Gayunpaman, itinuro niya na hindi siya makapagturo bilang isang pusa kaya kailangan lang nilang magtulungan. Iisa ang layunin nila, ang gawing isang primera klaseng salamangkero si Pika. Hindi masyadong naniniwala si Pika at pakiramdam niya'y niloloko siya ng isang mapanlinlang na lalaki. Bigla namang binanggit ni Claude na kakausapin niya ang punong guro tungkol sa coven niya. Hindi alam ni Pika kung ano ang coven at nagulat si Claude na hindi niya alam dahil nag-aaral siya sa isang paaralan ng mahika. Sabi ni Pika na galing siya sa isang normal na paaralan kaya hindi niya natutunan ang mga bagay na ito. Bago pa makapagpaliwanag si Claude, sinalubong sila ng mismong punong guro. Ang pangalan niya ay Jean at nagulat siya na nakikipagkaibigan na agad si Claude sa mga estudyante. Formal na binati ni Claude si Jean at napansin ni Pika na ito ang unang beses na nakita niya itong umasta ng ganoon kaayos. Sinabi ni Jean kay Claude na pinag-uusapan ng buong paaralan ang kanyang pagbabalik, karamihan ay naninira sa kanya. Sinabi ni Jean na ayaw niyang magdulot ng anumang kalituhan sa mga estudyante kaya hiniling niya kay Claude na maghintay sa kanyang opisina hanggang maipahayag ang mga coven. Binanggit ni Claude na may katanungan siya tungkol sa mga coven kaya magkasama silang umalis. Sinabihan niya si Pika na huwag magkakagulo at umalis ang dalawa. Habang palayo sila, nagtataka si Pika kung talagang magkaibigan ba ang dalawang yun. Nang mag-isa na sila, binitawan ni Jean ang lahat ng pormalidad at mariing itinanong kung nasaan si Claude sa nakalipas na 2 taon.
Galit niyang sinabihan ang kanyang apprentice na huwag nang tumakas ulit at naging malinaw na si Jean pala talaga ang guro ni Claude. Pinuri ni Claude ang kanyang kagandahan at sinubukang bulahin siya ngunit hindi nagpatinag si Jean. Ipinaalala niya rito na ibinalik lang niya ang trabaho nito dahil sa kabutihan ng kanyang kalooban. Nagpapasalamat si Claude at si Pika na nanunood mula sa malayo ay nagtataka na ngayon kung talagang hindi pala magkaibigan. Napagtanto ni Pika na hindi pa rin niya alam kung ano ang isang coven kaya nagtataka siya kung ano ang gagawin. Bigla siyang nakarinig ng boses na humihingi ng tulong at natuklasan niya ang isang babae na entremetidong naipit sa loob ng dingding. Ipinaliwanag ng babae na siya ay nadulas at nahulog at napunta roon. Lubos na nalito si Pika dahil hindi man lang niya alam na posible yun. Sinubukan niyang tumulong sa pamamagitan ng paghila sa mga braso ng babae ngunit hindi ito lumabas. Kalaunan, nagawa ni Pika na mailigtas siya at ang babae ay lubos na nagpapasalamat. Tinawag niya si Pika na kanyang tagapagligtas at hindi maiwasang mapansin ni Pika na ang babaeng ito ay talagang napakaganda. Nagpakilala ang babae bilang Lo at nagpakilala naman si Pika. Ibinunyag ni Lo na siya rin ay isang estudyante sa unang taon, na ikinagulat ni Pika dahil mukha siyang mas matanda. Agad silang nagkasundo at umaasa si Lo na mapunta sila sa iisang coven. Nagbigay ito kay Pika ng perpektong pagkakataon para malaman kung ano talaga ang isang coven. Inamin niya na galing siya sa isang normal na eskwelahan kaya wala siyang ideya. Ipinaliwanag ni Lo na ang isang coven ay karaniwang isang klase sa Diana. Bawat coven ay binubuo ng 12 estudyante at isang guro, at sila ay gumugugol ng 3 taon sa pag-aaral, pagkain at nakatira ng magkasama. Napagtanto ni Pika kung gaano ito kahalaga dahil makakasama niya ang mga taong ito sa susunod na 3 taon. Si Lo ay nasa Diana na mula pa noong middle school kaya sinisiguro niya kay Pika na lahat ng tao dito ay mabait at masipag. Gamaan ang loob ni Pika nang marinig yun at naisip niya na nang sabihin ni Claude na aalagaan niya ang kanyang coven, marahil ay ang ibig niyang sabihin ay ilalagay niya ito sa kanyang klase. Malapit nang ipahayag ang listahan ng coven kaya iminungkahi ni Lo na tingnan nila ang mga bulletin board at masayang sumunod si Pika. Papunta doon, aksidenteng nabunggo ni Pika ang isang estudyante at agad siyang humingi ng tawad. Ang lalaki ay marahang hinawakan ang kamay niya at tinanong kung nasaktan ba siya bago igiit na tingnan siya ng maayos. Si Pika ay naguluhan at sinabing maayos lang siya. Sabi ng lalaki, mabuti na lang dahil kung may isang kasing ganda niya ang nasaktan, ay masamang mangyari. Halos matuno si Pika sa pagkarinig na tinatawag siyang maganda. Sa sandaling yun, binaling ng lalaki ang tingin kay Lo at sinabing kasing ganda rin siya ng isang diyosa. Agad na pagtanto ni Pika na ang lalaking ito ay mapanukso lang. Ipinakilala niya ang sarili bilang Libra at sinabi kay Lo na mag-usap sila muli mamaya. Pagkatapos, kinuha niya ang isang panyo at sinabi sa babae na nahulog niya ito. Pinanood ito ni Pika nang hindi makapaniwala dahil walang nahulog ang babaeng yun. Nandidiri si Pika at nagtataka siya kung anong problema niya. Sinabi sa kanya ni Lo na Libra ang pangalan niya at siya ang anak ng vice-principal. Hindi makapaniwala si Pika na ang vice-principal, na napakakatakot, ay may ganitong anak. Inamin ni Libra na nagsinungaling siya tungkol sa panyo at gusto lang niyang magkaroon ng dahilan para kausapin ang babae. Inabot niya at hinawakan ang kamay ng babae ngunit hinawakan siya ng babae at nagbanta na saktan siya ng matindi. Nagulat si Pika at ibinunyag ni Lo na ito pala ay isang lalaki na nagngangalang Castor. Galit na galit si Castor hindi dahil akala ni Libra na babae siya, kundi dahil nahawakan siya nito gamit ang marumi nitong mga kamay. Siya ay isang malinisin at sinabi niya kay Libra na pagbabayaran nito ng malaki ang paghawak sa kanya. Nakakatuwa ito para kay Libra at sinabi niyang kailangan humingi ng tawad ni Castor sa pagtawag sa kanya ng marumi. Habang papalala ang sitwasyon, isang tinig na may awtoridad ang nagsabi sa kanila na tumigil sa pag-aaway. Tumingala ang lahat at nagulat nang makita ang isang babae na bumababa mula sa isang chandelier. Siya ay napakagaling sa palakasan at may maskuladong katawan, at gumawa siya ng nakamamanghang pagpasok. Sinabi niya sa mga lalaki na masama ang awayan dahil kinukuha nila ang atensyon ng lahat. Ang tunay niyang problema ay ayaw niyang may umagaw ng atensyon mula sa kanya. Kinilala siya ni Libra bilang si Leo Regulus at naaliw siya sa kanyang dramatikong pagpasok.
Nagtataka siya kung bakit siya nanggaling sa itaas at ipinaliwanag lamang niya na yun ay para makuha ang atensyon. Hindi man lang humanga si Castor at sinabihan siyang lumayas dahil nakaharang lang siya. Sabi ni Leo na kung ipipilit pa rin nila ang pag-aaway, kailangan niya silang pigilan ng sapilitan at parehong mukhang handa ang dalawang lalaki na labanan siya. Samantala, kalmadong nagtataka si Lo kung ano ang tanghalian ngunit lubos namang natataranta si Pika. Naisip niya na puno si Diana ng mababait at masisipag na estudyante ngunit malinaw na hindi ito ang ipinangako sa kanya. Ganap na sumiklab ang sitwasyong ito habang ginagamit ng tatlong estudyante ang kanilang mahika laban sa isa't isa. Gumagamit si Castor ng isang bagay na tinatawag na Eye of Themis na nagpapahintulot sa kanya na hulaan at iwasan ang mga atake nang hindi man lang nagbubukas ng kanyang mga mata. Ginagamit ni Castor ang kanyang mahika ng Gemini na tinatawag na Mirror Augment na lumilikha ng mga kopya ng kanyang sarili. Hindi magpapahuli si Leo kaya inilalabas niya ang kanyang mahika ng Leo na tinatawag na Lion Queen at sumasabak na rin siya sa laban. Nabigla ang lahat na siya ay mukhang leon at sinira niya ang isa sa mga clone ni Castor. Nagpasya si Libra na umurong sa labang ito nang makita niya ang kakayahan ni Leo. Walang mas takot na takot kay Pika habang nagpasya siyang kailangan niyang lumayo sa mga taong ito sa susunod na 3 taon. Sa kasamaang palad, tinamaan siya sa ulo at sa wakas ay sumobra na ang pasensya ni Lo. Tinamaan si Pika habang nagkakagulo at galit na galit si Lo nang makita niyang nasaktan ang kanyang tagapagligtas. Inilabas niya ang kanyang mahika ng Taurus na tinatawag na Gugulana at siya ay lumaki at naging higanti. Ayaw na ayaw ni Castor sa ganitong uri ng mahika at sinabi niya na lahat ng babae sa eskwelahan na ito ay kakaiba. Habang nangyayari ang lahat ng ito, napansin ni Pika na malapit nang magpakita ng sobra si Lo at sumigaw siya. Nang walang babala, sinubukan ni Lo na takpan ang sarili ngunit nawalan siya ng balanse at bumagsak. Labis na natakot si Pika nang marealize niyang babagsak ito sa kanya. Sa puntong tila hindi na maaaring lumala pa ang kaguluhan, dumating si Claude at sinabi sa lahat na hindi sila dapat nagkakagulo sa paaralan. Nagulat si Castor nang makita si Claude dito at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Ipinaliwanag ni Claude na nandito siya para tipunin sila at itinaas niya ang mga manlalaban sa ere. Binanggit niya ang listahan ng mga pangalan kabilang sina Castor, Libra, Leo, Lo, at Pika. Sinabi niya sa kanilang lahat na nasa Claude Coven na sila at sila ay kanyang mga estudyante. Kinilabutan si Pika nang malaman niyang ito ang mga taong makakasama niya sa susunod na 3 taon. Pagkatapos ay nagkaroon tayo ng isang flashback na nagpapakita sa atin ng nangyari sa opisina ng prinsipal. Sinabi ni Jane kay Claude na naiintindihan niya ang sitwasyon nito at bilang dating niya alagad, hahayaan niya itong makabalik sa trabaho nito. Handa pa siyang ilagay si Pika sa coven nito. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling tatanggapin ng publiko ang pagbabalik nito. Ang tsismis na tumakas siya sa labanan ay kumakalat pa rin at pinaghihinalaan siya ng mga estudyante. Wala na siya sa parehong posisyon na kinalalagyan niya dati kaya nagpasya si Jean na bigyan siya ng pagsubok. Pinili niya ang mga estudyanteng may malaking potensyal para sa kanyang klase ngunit bawat isa sa kanila ay medyo pasaway. Ang kanyang trabaho ay pagsamahin ang lahat ng 12 estudyanteng ito at siguraduhin na ang bawat isa sa kanila ay magtatapos. Walang bibitiw, at kung mabibigo siya sa pagsubok na ito, tatanggalin siya sa kanyang posisyon. Pagkatapos ay mabilis nating masisilayan ang kanyang iba pang mga estudyante na kinabibilangan ni Arya. Balik sa kasalukuyan, nakita natin na tinanggap ni Claude ang hamon at sa sarili niya ay iniisip na ito ang simula ng kanyang bagong buhay bilang isang guro. Sa kasamaang palad para sa kanya, habang nakatitig siya sa kanyang mga estudyante, bumalik siya sa pagiging pusa. Nagtipon-tipon na ang grupo ng mga mangkukulam sa kanilang silid-aralan ngunit walang guro na makita. Lahat ay laming-galingan ang nalilito hanggang sa mapansin nila ang isang itim na pusa na nakaupo sa harapan ng silid. Para sa ilang estudyante, nakakatuwa ang pusa, habang ang iba ay nalilito lang kung bakit may pusa sa silid-aralan. Agad na nalaman ni Pika kung ano ang nangyari at hindi siya makapaniwala. Ipinaliwanag ni Claude sa kanya na naubos niya ang lahat ng kanyang mahika sa pagpapalutang kay Leo nang bumulusok ito pababa, kaya kinailangan niyang maging pusa muli. Magalang na hiniling ni Claude na ibalik siya sa dati ngunit sobra na ang kaguluhan na ito para kay Pika sa isang araw. Tumakbo siya palayo na sumisigaw at nagtataka ang lahat kung ano ang problema niya.
Ito ang unang araw ng pangkat ni Claude ngunit dahil sa pagliba ni Claude, kinansela ang klase. Kinaumagahan, sinubukan ni Lo na gisingin si Pika ngunit gusto pa ni Pika na matulog ng kaunti pa. Nagpasya si Lo na kargahin na lang si Pika papunta sa eskwelahan kaya nag-iba siya ng anyo at binuhat siya. Nagpunta sila sa almusal at nandoon na si Leo kasama ang kanyang eleganteng tsaa. Napagtanto niya na sila ang gumagawa ng lahat ng ingay na yun nang napakaaga sa umaga. Naiinis siya dahil naabala ang kanyang eleganteng oras ng tsaa ngunit nagulat si Pika nang uminom siya. Ang tsaa niya na parang bastos. Pagkatapos ay palihim na umalis si Pika para sa isang bagay na kailangan niyang gawin tuwing umaga bago matapos ang iba sa almusal. Pinuntahan niya si Claude na matiyag ang naghihintay na parang pusa at nagsimula ang ritual ng pagsuyo sa umaga. Sinabi ni Pika sa kanya na hindi na niya matiis ang paggawa nito tuwing umaga at naiisip niya kung mayroon pa bang ibang paraan. Pagkatapos ay binanggit ni Claude ang mga nalalaman nila tungkol sa sumpa sa ngayon. Sa sandaling gumamit siya ng anumang seryosong mahika, nagiging pusa ulit siya. Sa pagtatapos ng bawat araw, nawawala ang epekto ng mahika ng muling pagsilang ni Pika at nagiging pusa ulit siya. Bukod pa roon, isang beses lang magagamit ni Pika ang kanyang mahika ng muling pagsilang sa isang araw dahil kailangan niyang matulog. Para mapunan ito, ayaw ni Claude sa ganitong uri ng pamumuhay kaya ang tanging solusyon ay maging isang first class na salamangkera si Pika pagtapos niya ng pag-aaral. Walang ideya si Pika kung paano niya yun magagawa kaya ipinaliwanag ni Claude ang sistema ng ranggo. Mayroong 4 na uri ng salamangkero at para makapasok sa first class, kailangan niyang pumasa sa taunang pagsusulit sa pagtatasa sa Royal Palace. Tanging PERCENT lamang ng mga salamangkero ang nakakaabot sa first class at iisa lamang ang nakakamit nito mula sa Diana sa buong kasaysayan ng paaralan. Sabi ni Pika na ang taong yun ay sigurado namang kahanga-hanga at casual na ibinunyag ni Claude na siya yun. Galit na galit si Pika dahil aksidente niya itong napuri. Sinabi ni Claude sa kanya na sa susunod na 3 taon, ang layunin niya ay maging nangungunang estudyante sa kanyang taon dahil yun lang ang landas patungo sa unang klase. Binalaan din niya ito na may patakaran si Diana kung saan ang pinakamababang 10% ay tinatanggal bawat taon kaya kailangan niyang mag-ingat. Sumang-ayon si Pika na gagawin niya ang kanyang makakaya kaya sabay silang nagtungo sa eskwelahan. Sigurado si Pika na hindi mangyayari sa kanya ang matanggal at handa na siyang simulan ang kanyang bagong buhay eskwela. Nakita ng tagapamahala ng dorm sina Claude at Pika na lumalabas sa isang silid ng magkasama at agad siyang nag-isip ng pinakamasamang posibleng sitwasyon, bumubulong tungkol sa mga iskandalo sa pagitan ng mga guro at mag-aaral. Nagsimula na ang mga klase at mabilis na napagtanto ni Pika na lubos siyang nahihirapan. Sa mga pangkalahatang klase na pinagsama-sama ang mga estudyante mula sa iba't ibang coven, isang guro na nagngangalang Bethel ang napakabilis magturo ng materyal. Hindi talaga makasabay si Pika at napansin niya na mahimbing na natutulog ang babaeng katabi niya. Sinubukan niyang gisingin ito ng tahimik ngunit nahuli siya ni Bethel at inutusan siyang sagutin ng isang tanong tungkol sa universal na gravitasyon. Si Pika ay natataranta at nagmamakaawa para sa tulong ngunit ang natutulog na babae sa tabi niya ay nagising lang ng sapat para mabilis na masabi ang tamang sagot ng perpekto at pagkatapos ay agad na bumalik sa pagtulog. Si Pika ay napatulala at sinabi niya sa babae na sigurado siyang napakatalino nito. Ang guro ay namangha sa sagot ng babae at galit na sinabihan si Pika na pagbutihin. Ang natutulog na babae ay tulog na ulit at si Pika ay napahiya ng sobra. Ang babaeng ito ay nasagot ang isang tanong ng tama nang hindi man lang gising na gising habang si Pika ay hindi talaga makasabay. Sa klase ni Claude tungkol sa praktikal na mahika, inanunsyo niya na ang mga estudyante ay susuriin sa pamamagitan ng pagtingin. Ilang nilalang na tinatawag na lophorns ang mahuhuli ng bawat estudyante sa loob ng 30 minuto. Inilarawan niya ang mga ito bilang cute ngunit mapanirang hayop na karaniwang napakahirap hulihin ng mga tao. Nilinaw niyang umaasa siyang walang magiging problema ang kanyang mahuhusay na estudyante sa Diana at sigurado siyang walang sinuman ang magiging mabagal at hindi makakahuli ni isa man. Kinatatakutan ni Pika na baka siya ay isa sa mga taong iyon at agad niyang naramdaman ang presyon. Nagsimula na ang pagsubok habang pinakawalan ni Claude ang mga lophorns. Kumpiyansang ginamit ni Pika ang anima ngunit ang lophorn ay hindi naman posibleng mabilis at ang kanyang mga baging ay hindi lumapit.
Ipinaliwanag ni Claude na ginagamit ng mga Lophorn ang kanilang mga sungay para makadetekta ng kapangyarihan ng salamangka at tumatakbo sila sa sandaling maramdaman nila kahit kaunti nito. Pinanood niya kung paano haharapin ng kanyang mga estudyante ang hamong ito. Isang babae na nagngangalang Hana ang gumamit ng kanyang salamangka ng Scorpio para magpakawala ng nakakaparalisang lason na pumihil sa mga Lophorn sa kanilang kinaroroonan. Napansin ni Claude na ang kanyang salamangka ay napakabisa ngunit ang pinsala sa paligid ay problema. Hindi nakatakas dito ang mga Lophorn ngunit naparalisa rin ito ang ilan sa ibang estudyante. Isang lalaki na nagngangalang Tarf ang gumamit ng kanyang salamangka para pigilin ang isang grupo ng mga Lophorn sa isang bagsak. Pagdagit, namangha si Pika sa panunood at sinusubukang alamin kung paano niya magagamit ang anima sa malawak na lugar. Kailangan niya itong gawin ng matalino para hindi tumakas ang mga Lophorn bago pa niya ito maisaaktibo. Talagang nahihirapan siya at ang pagpapaalis sa isip niya ay biglang sumagi. Pagkatapos ng oras, inanunsyo ni Claude ang mga resulta. Nanguna si Arya sa pamamagitan ng paghuli ng 10 Lophorn. Tungkol naman kay Pika, huling-huli siya na walang nakuha. Nasuwag siya ng isang Lophorn at nang muli siyang matauhan, ang 30 minuto. Ay nakatayo na. Malakas na sinabi ni Claude sa kanya na ayos lang ito para marinig siya ng ibang estudyante. Gayunpaman, galit na galit siya at tahimik siyang nagtataka kung ano ba ang ginagawa ni Pika. Sinabi niya sa kanya na magkakaroon sila ng remedial lessons pagkatapos ng klase at sa ganitong takbo, mapapatalsik siya. Pagkatapos ng klase, umupo si Pika ng mag-isa at labis niyang sinisisi ang sarili. Unang araw pa lang niya at nahuhuli na siya. Akala niya ay mas magagawa pa niya, ngunit ngayon ay hindi na niya may imagine na maging nangunguna sa kanilang taon. Nagsimula siyang tunay na mag-alala kung mapapatalsik nga ba siya. Para sa remedial na aralin, dinala ni Claude si Pika sa isa sa mga obserbatoryo ni Diana pagkatapos ng klase. Nagtaka siya kung bakit hindi na lang nila ginawa sa opisina nito, ngunit nang pumasok siya, lubos siyang nabigla. Nagpakawala si Claude ng mahika ng biswalisasyon at labistasyon sa buong silid upang lumikha ng isang virtual na muling paglikha ng kalawakan. Napuno ng mga bituin ang buong obserbatoryo at naisip ni Pika na ito ay talagang napakaganda. Itinuro ni Claude sa kanya ang iba't ibang bituin, kasama na ang Deneb, Altair, at Vega. Pagkatapos, itinuro niya ang malaking kulay bughaw puti at sinabi sa kanya na ito ay tinatawag na Pika, ang katulad ng pangalan niya. Maaaring mukhang iisang bituin lang ang Pika, pero sa totoo, 2 bituin yon na napakabilis umikot kaya nagmumukha silang isa. Ang liwanag na pinagsasama nilang ibinibigay ay sinasabing 20,000 beses na mas maliwanag kaysa sa araw. Sabi ni Claude na ang punto ay kahit na ang isang bituin ay makakapagbigay lang ng ganito karaming liwanag, 2 ng magkasama ay kayang lumikha ng hindi kapani-pani walang lakas. Agad na nagiging emosyonal si Pika nang mapagtanto niyang pinapasaya siya nito. Nagtataka siya kung sinasabi nito na magiging maayos siya dahil hindi siya nag-iisa. Nagpanik si Claude at agad itong itinanggi, sinasabing halatang hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Nagsimulang tumawa si Pika sa pagkataranta nito at hinihingi ni Claude na malaman kung ano ang nakakatawa. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang tawa at sa loob-loob niya'y iniisip na hindi niya inaasahan na pangangalagaan siya ni Claude ng ganito. Sa unang pagkakataon, taos-puso siyang naniniwala na maaari siyang maging isang unang klaseng salamangkero na kasama niya si Propesor Claude. Mabilis na bumalik si Claude sa pagiging guro at sinabi sa kanya na tapos na ang kakulaitan. Ipinagbigay alam niya sa kanya na hindi siya makakauwi hanggat hindi siya nakakahuli ng 12 Lophorns. Salamat sa panunood ng aking recap. Siguraduhin na i-like ang video.